Aha. Kay mauna kita to anay sa babaw. Supreme Court. Basta may sanguna sa Republic Act 7659 bla, ang Heinous Crimes Act, Aha. no? Aha. Na provider kagbisan sa aton man nga criminal procedure halin sang una. Nga basta death penalty gani ang i-impose sang may death penalty pa kita. Aha. Sa why suspend. Aha. Automatic review sa Supreme Court, no? So i-assume naton nga death penalty ang gin-impose ang lower court like the RTC or Sandigan for this particular discussion, then subject na siya sa automatic review. Okay. No? Aha. Kag let's caution, no, nga may ara kung ang mga huwis nga daw kontra sa ila balang prinsipyo kag sa reliyon, Aha. nga siyempre death penalty ang i-impose Aha. mo. Aha. Under the rules of procedure kag sa aton man nga mga existing jurisprudence, mandate gina sang huwis to impose the death penalty. Aha. Pero mula na nga may immediately i-submit na sa for automatic review. Okay. So magsiling kita diri piskal nga automatic review, hindi na kinahanglan niya ang complainant or ang isa ka party or sa piya ka party or ang na-convict mag-file sang petisyon sa Supreme Court ay na. So bali Hindi pag desisyon bi karon sang Sandigan Bayan nga death ang desisyon, automatic review sa Supreme Court. Oo. Sa katapusan na da sang ilang desisyon, may nabutang na dira, let this case be forwarded to the Supreme Court for automatic review. Okay, eksakto ng punto mo kay isa may mga judge kita sa RTC nga mga pro-life nga daw hindi sila gusto sa patyanay, hindi sila gusto sa death. No? Usually halimbawa bi karon yung desisyon ng penalty life lang pwede na nga sa layi death ang nakabutang bi tapos ang hatol sa judge life lang pwede na. That is a different case. Amo na nang kinanglan nga mapetisyon ang aggrieved party. Even the state can through the prosecutors can file a petition for automatic review. Okay. Amo na nga instance nga hindi abla pag i-impose ang proper nga penalty. Then it's the duty of the prosecution or the Solicitor General or the Ombudsman to file a petition for review. So in short, insistiran nila ang piskal, ang Solicitor General or Ombudsman, ipetisyon nila sa Supreme Court nga hindi sila kontento nga life lang dapat death ini, no? So dila na masulod. Okay, at least matag, no? So may layi nga nagagovern. So maatras kita gamay, no? Yes. Ining nang ginhambal ko kay ng Heinous Crimes Act or 7659. No? Amo ini ang Heinous Crimes Act. Sa diin, gin-enumerate dito ang mga krimen nga gina-consider nga heinous. No? Sa Binisaya, no, para nga hindi kita mag-confuse, para to make an easier contention kung I have to be clear, no, hindi ako pro, hindi man ako con, ha? Kaya ang akon nga mindset, prosecution mo te karon. Hindi fruitful lang aton discussion kung mag-pro lang ako. So, ang akon lang just to give the general public an idea what we are talking about, parti sa heinous crime and the death penalty. So, ang heinous crime sa Binisaya, ang isa ka binuhatan nga daw hindi bala iya sang tawo, daw iya sang yawa. So amo na ang definisyon sang heinous supposed crime. To be. Do sapat-sapaton nga panggawi panggawi o kon buhat
Galing kayo daw unfair premise sa mga sapata, magkamuna nga sapat-sapaton. Mga dapat demonyo ang pagkuan. Daw buluhaton sang demonyo. Hindi nga sapat-sapaton kiti kaluluoy lang mga sapata, rabbit buot man Pero pagkabala sapat-sapaton, dala na tong rabbit nga mabuot. Mga ido mga ido da nga mapuslanta. Anyway, basta daw amo na ang the closest definition nga daw it's beyond human comprehension. Nga maubra ina sang isa ka tawo sa iya man isig ka pareho. I see. So that is why dira mo na ma-define dayon kon pro-life and pro-death nga mga instances wherein ang pro-life naghambal gid nga any life for that matter, especially that of a human being, is sacred. Whereas ang pro-death yagambal nga that person or that individual doesn't deserve to live because on the first place he does not show any humaneness or pagkatawo sa iyang nga personalidad. See? Kag nakita tama sa una sang way pagin suspend ang death penalty, ang mga ginpangsalang to sa lethal injection da itsigaray. Kita taman to kita ang ginrape ya minor de edad bata, no? So heinous crime. Dito sa natupa sa heinous crime. But yeah, anyway, ining kay Congressman Ulaso para niya sa mga elected official, government official, abi to i-flash sa screen abi ang cover, no? Anyway, dira pa man lang ini kay daw duha man lang ikapanid, pero nagapakita no sa sining bill, House Bill number 11211, introduced by Representative Kimir Adan Ulaso. Ang title niya, An Act Imposing Death by Firing Squad for Public Officials from the President to the lowest barangay officials convicted by the Sandigang Bayan of graft and corruption, malversation of public funds, and plunder, and for other purposes. Teko matabo ni daw laka-laka makita ta officials barangay ni asa City Hall kag mga munisipyo. Damo na yung firing squad. Ini ako maaprobahan ng bill ni Congressman Ulaso, no? Anyway, nakabutang man dire nga daw ginpang repeal niya ini ang daw mga existing na nga daan nga mga layi, no? Amended and repealed the inconsistent laws like Republic Act 9346, Republic Act 7659, and other laws, decrees, orders, rules, and regulations inconsistent with the Act are hereby repealed or amended accordingly. So, ang ini nga mga layi siguro existing na nga daan, gali kiti way nagasaad sang penalidad nga death by firing squad. So, mo nga gin-amend niya para madugang ini, no? Ang ginasaad niya diri sa iya sining hagna, House Bill 11211. Now, okay man ang steeper penalty, no? Ipakita tang layi ito okay man o galing ang proseso naman sa pag-convict namon sa daton sa tawo kay bisan ano sa kamakawat kon ang judge da corrupt man ang Sandigang Bayan pwede man mabakal way man gyapon hustisya way ka man sa firing squad to basi matuktukan na ang pusel gamiton ta pagtiro. So dapat diri kita mag-istrikto sa proseso siguro during trial hasta nga ma-convict agad ang mga akusado nga mga makawat nga mga government officials dala pa ni gani military no ang covered o coverage. This act applies to all public officials whether elected or appointed, including officials in the executive, legislative, and judicial branches, as well as those serving in constitutional commission, government-owned and controlled corporations, and other instrumentalities. It also applies to members of the Armed Forces of the Philippines and the Philippine National Police. So in short, isa lagi kalinya mambalta, tanan nga baton sweldos gobyerno. Na pinakasimple lang ginabi nga pag-classify sini sa ila. So, siguro, para ma-appreciate man sa mga utod ta kung paano ang trial antes kita kalabot sa firing squad, dili kita na bi-fiscal i-share ta sa utod ta kung paano nagalakat ang kaso. Kay iba ya gambal nga, baw dugay-dugay na, pinaktuig na muna kaso, ambot ano na to na dangatan niya. So, dili na mabalaan sa stage
kung diin ang kaso mo, kung ano maging status, posible nga ang nagtulog. Now, una kita, halimbawa ang crime sa ordinaryo nga tawo, gindakop sang pulis, nag-file ang pulis ang kaso sa piskalya. Or, ikaw nga private individual, nag-file ka directly sang kaso against sa isa ka tawo sa piskalya. Now, pag abot sa piskalya, di ba, daw, probable cause malani ang gina-establish nyo piskal, no? Probable cause lang. Sa kaso nga gina-file abi sa isa ka individual, hindi man sa barangay, hindi man sa government official, kiti sa ombudsman na matupa. Pero sa ordinary nga kaso abi piskal, di ba, sa piskalya una matupa, probable cause ang gina-establish. Tama na, Jay, no? Supposed to be, there are two ways mo. May ara nga kung nadakpan ka sa akto, gina-aristar ka man sang mga pulis, kag dalon sa piskalya pailan kaso. Panawag sila inquest proceedings. Okay. Inquest proceedings. Pero may ara man yang regular lang yang proseso, sa diin ang isa ka agrabyado nga tawo kung entity, maga-file sang complaint. Subong ko ni may judicial affidavit na kita nga format. Medyo uti-uti. Pero para mahapos ko no. So through an affidavit or judicial affidavit, maga-file sang complaint together with your exhibits or evidence. Tapos sa muna tanawon sang piskal ko na deserving man siyang mag-proceed sa preliminary investigation. In this case, at large ni ang accused or ang ginareklamo at large, no? Sa regular filing. Regular filing. Halimbawa, binatabo ang krimen, nakapalagyo ang suspect, so amo na lang na, ma-file na lang niya so mga ordinaryo, inasa kung mga regular nga mga types of cases. Ang gina-mention rin ni Representative or Congressman Olaso, parte lang gidya sa mga government officials, acts, criminal acts for that matter, nga na-commit sang isa ka government official or government public servant. No? Anyway, dapat naton pa mahibalaan nga ang sandigan may limit na sa jurisdiction bala. Meaning magsiling ikaw nga para hapos bala mayor sang mga syudad, gobernador sang mga probinsya, pati man I think ang mga sangguniang panlalawigan ng mga members kay kinanglan sa Larry Grade 27 bala mo ang makover amo lang na iya ang ginakover sang sandigan nga dito i-trial sa ila i-trial. Pero kung mga panawag sila mga low grade nga officials, lower than kagawad be kapitan up to mga mayor sa mga banwa, mga